Noong dekada 80, kilala si June sa baryo bilang masayahin at mahilig makisama sa kanyang mga pinsan. Madalas silang magtagpo para mag-inuman, magkwentuhan, at magtawanan hanggang madaling araw. Isang gabi, tulad ng dati, nagkasayahan sila. Marami ang ininom at lalo pang humaba ang gabi sa dami ng kwento at kantahan. Nang matapos ang inuman, pasado 1:00 na ng umaga, nagpaalam na si John para umuwi. Tahimik ang kalsada. Tanging mga huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon ang naririnig. Pero habang naglalakad siya, parang may malamig na presensyang sumusunod sa kanya. Hindi niya ito iniinda sa una, iniisip na baka epekto lang ng alak. Malapit na siya sa bahay nang madaanan niya ang isang makapal na kumpol ng kawayanan. Madilim sa bahaging iyon, parang may sariling anino na hindi tinatablan ng ilaw ng buwan. Pagdaan niya, napahinto si June, kitang-kita niya, ang mga kawayan, isa-isa, ay yumuyuko na parang binabati siya. Hindi mahangin. Walang gumagalaw na iba. Pero ang mga kawayan ay nakatungo sa kanya, mabagal at sabay-sabay, na para bang nagpapakita ng paggalang o pagbati mula sa hindi nakikitang mundo. Biglang nawala ang kalasingan niya. Tumindig ang lahat ng balahibo niya. Hindi na siya lumingon at halos tumakbo na pauwi. Simula noong gabing iyon, hindi na muling dumaan si June sa bahaging iyon ng baryo. Kahit araw, iniiwasan niya ang kumpol ng mga kawayan, baka muling yumuko ang mga ito, at baka sa susunod, hindi lang pagbati ang ipakita sa kanya.